Samantala, kapag sinabing Quezon, hindi mawawala ang niyog. Isa sa mga pangunahing produkto ng probinsya ng Quezon, ang niyog. Andito tayo ngayon sa isang coconut farm sa Chaong, Quezon. At tuturuan tayo ni Kuya Paulo, hi Kuya Paulo, Hello po, ma'am. na mag-tapas. Or magbalat ng niyog. Ayan, gamit itong matalas na kung ano man to. Okay, so paano gagawin? Tutusok lang sa buhi. Paano mo malalaman baka matusok ko yung ganito? Dito lang po, ma'am, sa ganito. Paano mo nakikita? Kita naman po yan. Huwag lang sa gitna. Lagi lang po sa may ganito. Okay. Tapos, Opo, gaganyan lang. baka matusok ako, hindi? Dahan-dahan lang po. Ganyan lang po. Okay. So, ganyan. Opo. Tapos, shucks, Tutulak baka matusok yung kamay ko. Pag ganito. Opo, pag ganyan lang. Dito ka po, ma'am, magpwesto. Yan. Baka magdiretso po, ma'am. Baka dumiretso sa mukha ko. Hindi, ganito. Dahan. Yan. Okay. Saglit. Ha? Naka lang po. Ano ba? Ganito. Saglit po. Yan. Mahirap Parang feeling ko didiretso sa mukha ko yung tusok. Tapos, Ulit. Dito din po. shucks, ang hirap nito Ganyan po talaga. Ayan na po. Teka lang natatakot kasi ako. Teka lang po. Okay. Ganyan ba? Ang hirap Ganyan naman. Ganito ba? Ganito. Hindi. Yan. Ganito. Ang bobo-bobo ko naman dito. Okay. Parang mali ata yung angulo ko. Yan na. Teka lang Dapat nahahawakan to. Yan, ganyan. Tulak po. Ang hirap! Ganyan? Ito po. Ito pa po. Kailangan talaga nakaano. Yun. Hindi pa to, boss. So, paano to? May ganito. Pwede bang ganituhin ko na lang pwede siya? naman po, Ay, hindi rin. Pwede po. Yun Ang hirap. Ang tagal bago ko nagawa yung isa. Ikaw nga, tingnan ko kung paano. Oh my gosh, ang bilis! Guys, mahirap siya talaga Kuya, ikaw na. Dahil mayaman sa niyog ang probinsya ng Quezon, marami sa mga dishes dito sa Chaong, Quezon ay gawa sa gata. Pero yung iluluto namin ngayon ni Chef Brian, medyo may twist. Kasi yung gata nila, kulay gray. Bakit gray? Bakit ganito? Ang itim ng gata. Kasi po, yung desiccated coconut, itong ating kinayod na niyog. Okay. Di ba ito na yung ginagataan, pinipigang gano'n? Pero dito sa Quezon, dito po sa gagawin nating kulawo, kailangan nating sunugin yung gata para magkaroon po siya ng smoky flavor. Parang yung sa Mindanao may ganyan, yung mga tausog. Opo, yung mga tausog, ang ginagawa nila, sinusunog nila. Kaya yung kanilang, yung chicken pianggang kung tawagin nila. Oo, itim yung kulay, medyo green. Sa kanila lang medyo parang nakita ko mas sunog. Sunog, oo, sunog talaga. Ito kailangan natin siyang mabago ng kulay na magiging ganitong kulay. Ash white. Uling. So, ang kailangan po natin ay isali ng coconut at ilagay ang ating uling. Ilalagay ganyan? Yes, ma'am. Wala, ayokong kumain ng uling siya. Yan. So,
ngayon, yung ating kinayod na niyog ay nilagyan ng uling. Ang gagawin natin ngayon ay kulawong puso ng saging. Ang ibig sabihin nung salitang kulawo ay kilawing may gata. Yes. Eh, syempre, alam mo naman kapag kilawin, may suka yun. Oo, Lagi may oo. suka. Yan. So tapos na to. Tatanggalin na po natin So, yung kanina ating... puting-puti yung itsura. Ngayon, medyo grayish Gray na na siya po. ng konti. So, kailangan lang po nating siguraduhin na wala nang natirang buo-buong. Uling. Actually, yung lasa na niya, parang inihaw na niyog. Pagkapiga po natin yan, ito na po ang kalalabasan. Okay. So, ngayon po naman, i-assemble na po natin ang ating salad. Paghahaluin lang ang nilagang puso ng saging, asin, paminta, bawang, sibuyas, luya, cocoa sugar, sukang tuba, gata, at sili. Haluin po natin. Maya-maya pa, Ito ay nilagay natin sa ref for a few hours para talagang manuot na yung lasa. Yan. Tapos perfect daw ito sa inihaw or piniritong isda. Ito, fresh na fresh. Tilapia. Inihaw na tilapia. Sarap. Very refreshing. Tapos merong smoky flavor talaga yung gata. I think champion din kasi yung suka eh. Ang sarap nung ginamit na suka. Lasang-lasa mo yung nyog. Kasi parang suka na tuba yung ginamit. Totoo ang sinabi ni chef. Bagay siya talaga sa isda.